Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Magandang umaga pong muli sa bawat isa. Ito po ang inyong lingkod, si Bishop Ernie Reyes, nakabase po dito sa Taal, Batangas. Ngayon po tayo dadako sa ating pagninilay-nilay ng salita dito po sa ating pang-umagang programang Tinapay mula sa langit. Ang pamagat po ng ating pag-uusapan na hinango sa aklat ng Hukong, Kabanata 12, talata 2 at 3, si Jephthah responds to the people of the tribe of Ephraim. At ito po ang nilalaman ng talata. Sumagot si Jephthah, kami at ang mga Ammonita ay nagkaroon ng matinding alitan. Humingi kami ng tulong sa inyo, ngunit hindi nyo kami pinansin. Kaya itinaya ko na ang buhay ko sa pakikipagdigma sa kanila. Pinagtagumpay naman ako ni Yahweh. Bakit gusto ninyo akong salakayin ngayon? Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa kasariwaan ng umaga. Ang inyong salita ang aming inuuna. Salamat po sa pagkakataon na nabigyan pong muli ang inyong lingkod magbahagi dito sa aming programang Tinapay mula sa langit. Samahan niyo ako, O Diyos, at patuloy niyo pong mapagpala ang mga salita na mababanggit sa oras na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa bahaging ito ng aklat ng Hukom, makikita natin ang isang maselang sitwasyon. Hindi laban sa mga kaaway ng Israel, kundi laban sa kapwa nila, Israelita. Ang mga taga-Ephraim ay dumating kay Jephthah hindi upang makiisa, kundi upang makipagtalo at magreklamo. Ito ay isang larawan ng isang masakit na katotohanan. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay hindi mula sa labas, kundi mula sa loob. At tungkol naman po sa konteksto ng talata, si Jephthah ay ginamit ng Diyos upang iligtas ang Israel laban sa mga Ammonita. Ngunit matapos ang tagumpay, ang mga taga-Ephraim ay nagalit dahil hindi sila tinawag sa labanan. Sa halip na magpasalamat, sila ay nag-akusa at nagbanta pa ng susunugin ang bahay ni Jephthah. Sa kanyang tugon, ayon dito sa ating talatang pinag-uusapan, ipaniliwanag ni Jephthah na sila ay tinawag ngunit hindi sila tumulong. Kaya siya ay kumilos sa panganib ng kanyang sariling buhay at ibinigay ng Diyos ang tagumpay. Tingnan po natin ang mga malawakang pagsasalarawan. Una, may mga taong lalabas lang kapag tapos na ang laban. Ang mga taga-Ephraim ay hindi tumulong noong kailangan sila. Ngunit sila ang unang nagreklamo matapos ang tagumpay. Ganito rin sa buhay. May mga tao na tahimik kapag ikaw ay nahihirapan. Ngunit maingay kapag ikaw ay nagtatagumpay. Hindi sila kasama sa proseso pero gusto nilang maging bahagi ng kredito. Ang pangalawa, ang maling puso ay nagbubunga ng maling reaksyon. Sa halip na magdiwang, ang mga taga-Ephraim ay napuno ng inggit at pride. Ang kanilang reklamo ay hindi dahil sa katotohanan, kundi dahil sa nasaktang ego. Kapag ang puso ay puno ng inggit, pride, kompetisyon, kahit ang mabuting gawa ng iba ay nagiging dahilan ng galit. Ang problema minsan ay hindi ang nangyari, kundi ang laman ng puso na tumitingin. Pangatlo, matutong ipagtanggol ang katotohanan ng may paninindigan. Hindi na nahimik si Jephthah, ipinaliwanag niya ang buong katotohanan. Tinawag niya sila, hindi sila tumulong. Kumilos siya sa pananampalataya. May mga pagkakataon na kailangan nating magsalita, hindi para makipag-away, kundi para ipagtanggol ang katotohanan. Ang pananahimik sa harap ng kasinungalingan ay maaaring magpalala ng hidwaan. Pang-apat, ang paglilingkod sa Diyos ay may kasamang panganib at sakripisyo. Sinabi ni Jephthah, inilagay ko ang aking buhay sa panganib. Ang tunay na paglilingkod ay hindi komportable. May sakripisyo, may risk, may misunderstanding. Ngunit ito ang landas na mga ginagamit ng Diyos. Hindi lahat na nakakaintindi sa iyong pagsunod sa Diyos, kahit pa kapwa mo mananampalataya.
pananampalataya. Panglima, ang hindi pagkakaunawaan sa loob ay maaaring maging mapanira. Ang sitwasyong ito ay nauwi sa matinding alitan sa pagitan ng magkapatid na tribo. Kapag hindi naayos ang pride, maling akala, hindi pakikipag-usap, ito ay hahantong sa pagkakawatak-watak. Masakit isipin na ang gawain ng Diyos ay nasisira hindi dahil sa kaaway, kundi dahil sa hindi pagkakaunawaan ng kanyang mga lingkod. Pang-anim, ang Diyos pa rin na nagbibigay ng tagumpay. Sa kabila ng lahat, malinaw ang sinabi ni Jephthah, ibinigay ng Panginoon ang tagumpay. Hindi tao ang dapat purihin, kundi ang Diyos. Kung ito ay tagumpay, paglago, pagkapanalo, lahat ito ay dahil sa kamay ng Diyos. Paano po natin ito may ilalagay sa ating buhay? Maging tapat po tayo sa laban, hindi lang sa resulta. Bantayan ang puso laban sa inggit at pride. Matutong magsalita ng katotohanan ng may pag-ibig. Tanggapin na ang pagsunod sa Diyos ay may kapalit. Panatilihin ang pagkakaisa sa loob ng katawan ni Kristo. Sa akin pong pagtatapos, ang kwento ni Jephthah at ng mga taga-Ephraim ay paalala na hindi sapat na tayo ay kabilang sa bayan ng Diyos. Kailangan din nating maging tama ang puso sa isa't isa. Ang tunay na tagumpay ay hindi lamang sa panalo sa laban, kundi sa pagpapanatili ng katotohanan, kababaang loob at pagkakaisa. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat sa iyong salita na magbubukas ng aming mga mata at puso. Panginoon, patawarin mo po kami sa mga pagkakataon na kami ay naging mapagbataas, maigitin, mapanira ng pagkakaisa. Turuan mo kami na maging tapat sa laban, hindi lamang sa tagumpay. Bigyan mo kami ng pusong mapagpakumbaba at marunong magalak sa tagumpay ng iba. Tulungan mo kami na manindigan sa katotohanan, ngunit gawin ito ng may pag-ibig. At higit sa lahat, panatiliin mo ang pagkakaisa sa iyong iglesia. Sa bawat tagumpay, itinuturo namin ang lahat ng papuri at kalulatian sa inyo lamang. Ito ang aming dalangin na may pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Yun po mga kapatid, ang isang aral nakita natin sa talatang nabanggit. Kaya mga kapatid, kung kayo man po ay napagpala na mensaheng ito, pakishare mo naman po sa iba para naman po sila ay pinagpala. At muli, huwag po natin kakalimutan, huwag po tayong manghinawa na makabahagi. At dito po sa ating pang-umagang programang Tinapay Mula sa Langit, tuwang alas 5:30 ng umaga. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon, and to God be all the glory.